Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang ating vlog na may pamagat na Mama Maria, Ina ng Sanlibutan, na hinango natin mula sa banal na misa na pinagdiwa ngayong araw sa lahat ng ating mahal na tagapagsubaybay ng Doers TV, sa ating mga respetadong senior citizen, sa ating mga kapwa Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, nasa Taiwan, Australia, Gitnang Silangan, Europa, Amerika, Asia at sa buong panig ng mundo. Pati na rin sa ating mga manggagawa dito sa ating bayan at sa buong komunidad ng YouTube. Malugod po kayong aking inaanyayahan na manood at makikinig ng mabuting mga balita sa pagbabasa at sa mensahe habang tayo ay nagpapalipad ng ating drone at ipinapakita ang ganda ng ating paligid. Samahan niyo po kami sa paglalakbay na ito habang nag-aalay tayo ng pagpupugay at pagmamahal kay Mama Maria, ang ina nating lahat. Tara na at simulan na natin. Mga pagbasa ng banal na misa. Lunes, Mayo 25, 2026. Paggunita sa mahal na Berhing Maria, ina ng sambayanan. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, chapter 3, verse 9 hanggang 15 at verse 20. Tinawag ng Panginoong Diyos si Adan at sinabi, "Nasaan ka?" Sumagot siya, "Narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako." Nagtanong ang Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi kong huwag mong kainin?" Sumagot si Adan, "Ang babae po na ibinigay ninyo sa akin ang nagbigay sa akin ng bunga, kaya kumain ako." Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, "Bakit mo ginawa iyon?" Sumagot naman ang babae, "Nilinlang po ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Dahil sa ginawa mong ito, isinumpa ko sa harap ng lahat ng hayop at mga nilalang sa parang, gagapang ka sa iyong tiyan at alikabok ang iyong kakainin habang ikaw ay nabubuhay. Magkakaroon ng alitan sa pagitan mo at ng babae at sa pagitan ng iyong lahi at ng kanyang lahi. Durog nito ang iyong ulo at kagat mo naman ang kanyang sakong." Tinawag ni Adan ang kanyang asawa ng pangalang Eva sapagkat siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Ang salita ng Diyos. Ang pagsagot ay salamat sa Diyos. Mula sa mga gawa ng mga apostol 1:12 hanggang 14. Pag-akyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago at anak ni Alfeo, si Simon, ang makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanyang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Pagsagot. Salamat sa Diyos. Salmong tumutugon mula sa Salmo 87 verse 1 hanggang 2, 3 at 5, 6 hanggang 7. Tugunan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Itinayo ng Panginoon ang kanyang lungsod sa banal na bundok. Minamahal niya ang mga pintuan ng Sion, higit sa lahat ng tahanan ni Jakub. Tugunan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Mga dakilang bagay ang sinasalita tungkol sa iyo, o lungsod ng Diyos. Sasabihin tungkol sa Sion, lahat ay sinilang sa kanya at siya ay itinatatag sa kataas-taasan. Tugunan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Isusulat ng Panginoon sa aklat ng mga bayan, ang taong ito ay isinilang doon at ang lahat ay aawit at sasayaw. Sa iyo nang gagaling ang lahat ng aking pagpapala. Tugunan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos.
ang Ebanghelyo. Mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 19, verse 25 hanggang verse 34. Nakatayo malapit sa krus si Jesus ang kanyang ina, ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleophas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at sa tabi niya ang minamahal niyang alagad, sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula sa oras na iyon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na natapos na ang lahat. Upang matupad ang kasulatan, sinabi niya, "Nauuhaw ako." May nakatayo doong sisidlan na puno ng suka. Kumuha sila ng espongha, ibinabad ito sa suka, inilagay sa dulo ng tangkay ng isupo at idinaiti sa kanyang bibig. Nang natanggap ni Jesus ang suka, sinabi niya, "Naganap na." Iyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Dahil araw noon ng paghahanda at ayaw nilang manatili ang mga katawan sa krus sa araw ng Sabado. Dakila ang araw na iyon ng Sabado, hiniling nila kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga nakapako at alisin na sila. Kaya lumapit ang mga sundalo at binali ang mga binti ng una at ng isa pang nakapako kasama si Jesus. Ngunit nang makita nilang patay na si Jesus, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Sa halip, sinaksak ng sibat ng isa sa kanila ang kanyang tagiliran at agad na dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ang mensahe at pagninilay mula sa mga pagbasa. Batay sa tema, Mama Maria, Ina ng Sanlibutan. Ang mga banal na pagbabasang ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw at nakakaginhawang mensahe tungkol sa kung sino si Mama Maria para sa atin at kung ano ang kanyang tungkulin bilang ina nating lahat, saan man tayo naroroon sa mundo. Mula sa unang pagbasa sa aklat ng Heneses, narinig natin ang pangako ng Diyos noong pasimula pa lamang. Nang pumasok ang kasalanan sa mundo at nagkaroon tayo ng kaaway na si Satanas, nangako ang Diyos na magkakaroon tayo ng isang babae na ang anak ay dudurog sa kapangyarihan ng kasamaan at luluwa sa atin mula sa pagkakaalipin nito. Ang babaeng tinutukoy dito ay walang iba kundi si Mama Maria. Siya ang inihanda ng Diyos mula pa sa simula ng panahon, ang pinili niyang maging ina at tagapagligtas. At siya rin ang ating ina na nagdadala sa atin patungo sa tagumpay laban sa lahat ng pagsubok at kasamaan sa ating buhay. Sa mga gawa ng mga apostol, nakita natin na pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, si Maria ay nanatili kasama ang mga alagad. Sila ay nagsama-sama sa pananalangin at pagninilay sa pagdating ng banal na Espiritu. Ipinakita dito na si Mama Maria ay hindi lumayo sa atin pagkatapos ng kanyang anak. Siya ay nanatiling kasama ng simbahan, kasama ng bawat isa sa atin, laging nananalangin, laging gumagabay at laging kasama natin sa ating paglalakbay patungo sa Diyos. Siya ay ina na hindi iniiwan ang kanyang mga anak. At sa Ebanghelyo ni San Juan, narinig natin ang pinakadakilang regalo ni Jesus sa atin habang siya ay nagkabayubay sa krus. Sinabi niya na sa kanyang ina, "Babae, narito ang inyong anak." At sa alagad naman ay, "Narito ang inyong ina." Sa sandaling iyon, ibinigay ni Jesus si Maria hindi lamang kay Juan, kundi sa ating lahat, sa bawat tao, sa bawat henerasyon at sa bawat sulok ng sanlibutan. Ito ang mensahe para sa ating lahat. Para sa ating mga mahal na tagapagsubaybay ng Doers TV, mga respetadong nakakatanda, mga kapwa Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan, Australia, Gitnang Silangan, Europa, Amerika, Asia at sa buong mundo. Kahit kayo ay malayo sa inyong mga pamilya at bayan, huwag kayong mangamba.
Mayroon tayong ina na nakakakita sa inyong pagod, nauunawaan ang inyong pangungulila at laging nagdarasal para sa inyong kaligtasan at kalakasan. Para naman sa ating mga manggagawa dito sa ating bayan at sa buong komunidad ng YouTube, si Mama Maria ang ating sandigan at kapanalig sa bawat hirap at ginhawa ng ating buhay. Siya ay naririto upang umalalay, umunawa at umakay sa ating pagbalik sa kanyang anak na si Jesus. Habang ipinalilipad natin ang ating drone at nakikita natin ang ganda ng kalikasan ng ating paligid, alalahanin natin ang buong sanlibutan ay tahanan ng mga anak ni Mama Maria. Siya ang ina ng lahat na yumayakap sa ating anuman ang ating kinalalagyan, trabaho o kalagayan sa buhay. Siya ang ating ilaw, lakas at pag-asa. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsubaybay ng ating vlog sa araw na ito. Maraming salamat at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating vlog, sa ating mga video, para sa susunod nating upload ay lagi ninyong masubaybayan ang ating mga ibabaghagi sa inyong mga banal na mga salita ng Diyos. Maraming salamat po at bye-bye!